Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, March 24, 2025 at nabusan yung index natin. So medyo malakas yung drop natin, negative 1.19%. Tapos meron tayong 240.83 million net foreign sell. Ayan. So nag-resist na yung 6,300 talaga sa index natin. Pero nonetheless, more than 2 billion pa rin naman yung foreigners sa market natin. So nakita natin medyo marami yung bumagsak sa mga stocks natin. Sa mga blue chips, nag-ukay si GGS talaga, no? Grabe yung drop niya, more than 4%, BDO 1.8, ICT 2.86. So marami sa mga blue chips natin is nalaglag for today's trading natin. Kaya karamihan ng pag-uusapan natin puro mapula. Ayan. So pero in-expect ko bukas, hopefully in-expect natin bukas maganda yung market kasi kung napansin niyo yung balita sa tariffs ni Donald Trump, kasi effectivity noon, di ba? April 2, parang nag-ano siya, flip-flops. So parang ayaw niyang implement, parang may pinag-uusapan. Nagkakaroon yata sila ng deal. So kaya medyo ngayon, pag nakita niyo yung futures ng US market, medyo maganda siya. Pati si crypto, nag-87K ulit si Bitcoin natin. So medyo maganda yung expectation ng trading sa US market mamayang gabi naman. Ayan. So, hopefully makatulong din yan sa sentiment natin for tomorrow's trading. Kasi ang dami lumagapak for today's trade natin. Ayan. So, hindi pa rin okay si Investagrams. Nakikita ko na, nag-update na siya ngayon, di ba? Dito sa mga galawan. So, makikita mo na siya dito. Pero meron pa rin siya yung sign na hindi pa rin siya masyadong na-update. Pero ito, updated na to, itong 6192 na closing natin for today's trading. So ito yung nasa record ko, negative 1.19% nga. Okay? So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So nanguna sa listahan natin, nako, si PhilWeb. Nag-sell on news. Meron palang balita talaga to si PhilWeb. Kaya pala umarkada siya, binobomba last time, pati foreigners. Sumasabay sa kanya, may backdoor listing din pala na pinaplano itong si PhilWeb natin. Pero parang hindi siya matutuloy kaya lumagapak yung price action natin sa kanya. So parang sinabi niya, meron siyang disclosure na ang sabi niya is wala naman usapan na nangyayari. Ayan. So kaya medyo nagsisiso ngayon itong si PhilWeb natin. Pero syempre may rumors ibig sabihin, baka hindi pa tapos yung deal, ongoing pa lang yan. So nag-close siya, negative 29.79%. Solid yung candle na red and 3.12 million net foreign sell. Ayan. So, kaya ayaw natin itong mga high flyers na to. Ang bilis mang gumalaw. Ang bilis din naman mang ipit. Ayan. So, anyway, sana nakalabas na lang kayo at nag-take ng profits. Mahirap talaga maging greedy. Okay. SEC. Nako, nag-drop. So, negative 4.15%. Ayan. Lumabas na po yung yung ating, si ano pala, yung kay PhilWeb, kay Playtime. So playtime nabasa ko so backdoor listing. Yun nga, wala siyang confirmation. So ito naman si SEC, negative 4.15% po yung galaw niya. Pero meron na siyang declaration na dividends. Ayan, dumating na yung inaantay natin. Pero mukhang mababa kasi mababa yung earnings niya ng 30%. No? So 5.25%. So ang ex-date is April 7, 2025. So meron siyang 17.42 million net foreign buy. Ayan. So para pre-nice na rin niya yung 5% na dividends sa drop niya ngayon na negative 4.15%. Okay? So Converge, 0%. Nagano siya nag-hanging man yung candle natin. Bumagsak and then nag-recover siya by end of the day. Tingnan natin bukas kung matuloy yung breakout niya kapag maganda yung galaw ng market, ng global markets. So 0% lang siya. Meron siyang 5.35 million na galawan. Vitarich, ito medyo solid yung galaw. So 6.15%. Natuloy na rin yung breakout niya. No? Last time hindi matuloy-tuloy. So negative 16.74K net foreign sell. Tapos si Bloomberry, ayan, so sabay na naman sila ni GGS, negative 3.18% and 11.09 billion. Net foreign sell pa rin kasi. Tapos si SGP, ayan, bumabalik na. So, positive 4.46%. Meron siyang 1.8 million net foreign buy. Okay? So, yun yung ating mga trending stocks. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for
education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Ayan, sinipag tayo kapon. Meron tayong vlog. So, subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat doon sa nanood ng top line IPO details. Ayan. So, yung mga hindi pa nakapanood, check nyo na lang po para meron kayong idea. Kasi ongoing na eh. March 24 to March 31 yung ating initial public offering. Tapos listing date is around April 8 kung tama yung nabasa ko sa kanya. Okay, so check nyo lang po yan yung mga posts natin. Capital reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, fundamentals, technical analysis, and yung ating PSE stock market studies naman. And follow mo ako dito sa ating Plummy Trader. Crypto ko to. Ayan, sinipag-sipag tayo ng weekends. Meron din tayong upload dito. Ayan, si Antix. So, meron siyang pre-sale ng token. Ayan, so check na lang ha. Pero as a reminder ulit, so due diligence din kasi mga risky yung mga galawan na yan. Okay, so tapos sa social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Plummy Trader para updated ka sa mga posts natin. Tapos dito sa Facebook page na Plummy Trader din. Sa, ayan, wala yung Bodega Pick natin. Sa mga articles sa Bodega Pick na lang. Tapos tingin tayo sa mga news na na-post natin for today's trading. Meron na summary si Philippine Stock Exchange. Mabilis siya ngayon ha. So, nasan ba? Ayan. So, net foreign sell muna yan. Pahinga muna yung market natin. Kasi ang lakas naman ng drop, no? So, negative 2% sa service sector, sina ICT yan. And property, negative 1.39%. So, sila yung naman. Finance, negative 1.07%. So, majority is laglagan. Kasi nga naman, delayed yung opening ng market. Ayan. So, wala tuloy masyadong nag-trade. Alas 11, di ba? Alas 11 na nakabukas si Philippine Stock Exchange natin. Ano yung nangyari sa nila? So, 240.83 million net foreign sell tayo. So, balik tayo sa taas. Sabi yung mga foreign funds sold. Okay. So, foreign funds sold, BDO, BPI, PNB, ASEAN, AP, Shell PH, CNPF, DNL, Jollibee, AJI, Costco, DMC, Ali, Aries, Philrich, Tel, at saka si dito. Foreign funds bought, China Bank, East West, Metrobank, Meralco, Manila Water, SCC, Keeper, URC, Aboites, Equity, si Ayala Corporation, SMPH, Converge, at saka si Macro Asia. So, yun nga, na-declare na yung declares regular and special cash dividend. Okay? So, dito sa galaw ng mga blue chips natin, no, makita mo dito, ang dami nalaglag. Ayan. So, nauna si GGS ulit, minus 4.5%, SCC minus 4%, CNPF minus 3.67%. So, hukayan na naman ng mga stocks. Bloomberry minus 3.88. So, panalo si, may reversal na si Emperador 3.67, bawi pa up to Aboites 0.93 and Jollibee 0.84%. So, mas marami talaga yung nalaglag for today's trading natin. So, 87K ulit si Bitcoin. Jumps above 87K as risk sentiment rebounds to start the week. So, the market took a hit today. Sabi ni Investa, 6,192. Andito yung yung LSI implementing guides. Ayan. So, yung mga gustong bumili ng top line IPO natin. Okay? So, White House, ito yung sasabi ko, scales back April 2 tariff plan. Focuses on targeted reciprocal levies. Tama ba? Ayan. So, okay, nag-flip-flop na siya kasi grabe yung inflation sa dito pag hindi yan. Kasi yung itlog nila, di ba? Mahal na ng presyo doon. Okay? So, 11 tayo ng bukas kanina. ICT, estimated dividend next year rose 6%. Tapos si Converge, Philippine Broadband Operator plans to let its 10 billion peso bond mature and escape a call option this year to benefit from low interest rates. Okay, delayed market open. Wilcon expands store network. Felix Mining, in talks to fund Silangan Gold Project.
FGen, earnings slip 12%. Ito yung mga upcoming dividends. Ayan. Si Bloom Ion, San Miguel's, SHNG, at saka si LPG natin. Okay? So stock reco is target price is 0.39. Konti lang, no? So para dito kay ayan, wala tayo. Para kay top line. Ayan. So sabi ni to trade rather sabi ni Phil Stocks. Okay? So corporate stories muna. Tignan natin. Ba tayo niya? Nagluloko yung mouse ko. Ayan, DNL, through its subsidiary, Chemres Technologies, is exploring feasibility of building a second biodiesel. San Miguel clarified the subsidiary SWAL and South Premier file application with the ERC, Cebu Landmaster, meron din siya dividends. FINMA is set to invest 250 million FINMA Community Housing Corporation, and Meralco is studying the financial capability of developing a nuclear project. Parang tagal na yan. Last year pa yan nuclear project niya. So Felix Mining, discussion with foreign investor. Tingnan natin. Okay, pag gumanda yung US stocks, ibig sabihin bababa yung mga gold-related stocks natin. Share buyback, AJ Ali, SM at saka si Costco, Meralco, Jollibee, reported a 4.8% decline for the quarter. Kaya pala medyo bumaba yung price action natin. Okay, so yan, nabasa natin. FLI plans to open the Philinvest Mall Mimosa in Clark by the fourth quarter. Cebu has allocated 15 billion for capital expenditure. Share buyback pa rin si Ali. San Miguel, EPS surged by impressive, laki 2,537. DNL ulit. Tapos ito yung post natin over the weekends. Ayan. So check mo na lang si Topline IPO, yung mga gusto bumili sa kanya. Okay? So magaan lang kasi si Topline. Kailangan may pros and cons naman siya. Okay? So patalasas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Check mo na lang po yung mga nakalagay na requirements natin sa ating Patreon channel naman. Okay? So tingin tayo dito sa galawan sa market. Parang okay naman na kahit paano yung chart natin kay PSE. So nag-update siya negative 1.19%. Okay. So hanap tayo ng higher low formation kasi nag-resist yung 6,300. Tignan natin kung meron tayong bounce. Maganda magkaroon tayo ng bounce bukas. Okay pa rin naman ako sa kanya kasi meron pa rin namang more than 2 billion na net foreign buy dito sa market natin. Kailan pangit? Siyempre pangit ngayon. So 240K net foreign sell and negative 1.19%. Okay? So wala yung momentum ni Philippine Stock Exchange natin. Ayan. So magre-retest ulit tayo dito nagre-test na siya, no? Medyo sumuko siya ng konti sa RSI below 50. And then, medyo bearish na rin yung konti, yung direction ng MACD formation. Pero anyway, hopefully bukas reversal naman kasi breakout pa rin naman yung index natin. Okay? So, tingin tayo sa mga winners. Sino ba? Yung may volume na lang By the reach. So, nag-up siya. Nag-breakout na siya. 6.15% SGP. 4.46. Ayan, nag-breakout din. Puro breakout Emperador. So, 3.67. Mukhang babawi na to Kasi yung tariffs, di ba? Medyo siya, nag-subside. So, 3.64% si Global Ferronickel. Tapos, isa pa na may volume, CPG, 1.79%. So, lakas ng galaw ni CPG. So, dito naman tayo sa losers. Nako, 29% drop si PhilWeb. Yari, yung mga bumili sa Tuktok. Malamig ulit. Tignan natin kung matuloy siguro yung backdoor, no? Pwede nilang pitikin ulit. Ayan, si 7-Eleven, minus 8% na untog. Tapos si PHR minus 5. Nako, drop pala yung galaw niya. Tapos si MA, so drop din siya. Dahil nalaglag MRC minus 4.57. SCC minus 4. FCG minus 3.85%. AP minus 3.6. Ang dami Ngayon nag-drop si Aboitiz Power natin. PHA
Nag-pause, minus 3%, and Bloom, nagukay, minus 3.18%. Okay? So, ang dami nalaglag for today's trading. So, silip tayo ng konti dito sa Galawan, sa US market natin. Okay, ano nangyari dito? Ayan, so, okay, verde sila ng Friday pala. Ayan, so S&P 0.08, Dow Jones 0.08, and Nasdaq 0.52%. Eh, pero malakas ngayon, no? Malakas yung futures. Yun na yun, yung tariffs na yun. S&P 0.94, Dow Futures 0.7, Nasdaq Futures 1.15%. So bumabawi si European stocks and Asian stocks. Medyo mas marami yung nalaglag for today's trading natin. Pero crypto, ayan, pabalik na ulit. 87K si Bitcoin. So nag-up sila mga 3 to 4%. No? Ethereum, 2,095, XRP 2.4, BNB 629.08. Ayan. So Dodge plus 3%. Tapos sino pa? XLM, makit din. No? Si ADA, 3% lang. No? Tapos si Shiba, 1.45%. Okay? So balik tayo dito and pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay, so unahin natin si parang PhilWeb. Ano nangyari dito? Nalaglag na. Okay, so laki oh, gap down siya kaagad. And inayos pa rin invest na pala yung chart niya. Pero updated na to kasi tama yung na-record ko gamit si TradingView. Okay, so drop tayo. Negative 29.79%. Hindi lang close the gap, gap down. So negative 3.12 million. So tingnan natin sa 5-minute chart kung anong oras nangyari. Okay, opening bell. So opening bell pa lang siya, nag-profit taking na si PhilWeb natin. Okay, so solid na red yung candle natin. So abang-abang na lang ulit sa mga gustong bumili sa kanya. Ayan, bibili ka pa ba ng PhilWeb natin? So baka pag natuloy yung balita na yan kasi hindi ko na-inform kasi ni Web yung ongoing na backdoor listing nitong si Playtime. So wala siyang confirmation sabi niya sa disclosure. Kaya ayan, ayaw ng market sa kanya. So hanap tayo ng support. Ang mas malakas na support is 2.3. Hopefully mag-meet sila dito sa malapit sa MA20. So nag-close the gap, lahat ng gap. Okay, yung previous gap pala, close niya. Dito lang naman may gap. So dito sa area natin na to. So sell on news yung nangyari kay Web 1000, laki pa ng volume natin. Ayan. So magabang ulit ng catalyst most likely. Ilang araw kaya bago mag-bounce si Web natin. So medyo malaki, no? Ayan. So kasama sa risk, laki ng drop. So resistance is yung gap. Kailan hindi pa confirm yan hanggat walang Dow G na lumalabas dito kay PhilWeb. Ayan. So kasama yan, high risk, high reward at ngayon is nasa high risk side si PhilWeb natin. Next, SEC. So meron na siya, may letter D. Ayan, nakalagay na. So X date is April 7 by next week, whole week, no? Yung ating index sa kanya or rather dividends. So yan na yung siguro ayaw mag-close the gap. Ang ginawa niya lang, nag-resist doon sa gap. Kaya pala may bumili na ng nakaraan. Kaya pala pinush siya nung maalam na magkakaroon ng news. So halos pares din, binawi din niya yung declared na dividends niya. So negative 4.15%. Buti may 17 million na net foreign buy siya, no? Pag wala yan, baka mas malalim ng konti. So 36.3 o 36 pesos yung next na support level nitong si SEC natin, tignan natin. Pero may ugali kasi ito na kapag nag-dividends, magda-drop pa siya na mas malalim doon sa binigay na dividends. Pero nagbabounce din naman siya later on. So tingnan natin, hopefully hindi na tayo umabot dito sa malapit dito sa mali yung mouse natin dito sa MA 100. So medyo mahina tayo pag aabot pa tayo dito sa MA 100. Okay, so congrats dun sa mga holders ng dividendo, dire-diretso lang, di ba? So ito yung first na dividends and then meron pa tayong inantay. So around October ulit sa third quarter naman. So ngayon ang labanan dito, so sino mag-hold para kay SEC? Kasi normally after magbigay nga, nag-drop siya ng halos isang buwan, no? Bago siya pero nagre-recover siya after na mag-drop.
So, yun na lang muna. Dividends para doon sa mga holders natin. Congrats po. Next, si Converge, medyo nag-doji yung candle natin. Pinagsak siya, pero binawi din naman siya. Ayan, mukhang lumalaban pa rin. So, hindi pa niya tinuloy yung breakout niya. No? So, another breakout candle sana yun kung natuloy yung galawan natin. Pero sige, ilagay ko pa rin sa 20 pesos. Medyo bullish ako dito kaya kay Converge. Tingnan natin kung matuloy yung galaw na yan for the coming few days. So maganda kasi yung earnings tapos medyo pinapasok ng mga foreigners natin. So meron siyang galaw na 5.53 million at 4 pero 0% yung galaw natin. So okay, negative sentiment ng market pero okay lang kasi bumawi. Parang magbe-breakout pa rin naman yung itsura niya. Okay, next, Baita. So, congrats dun sa mga nagtiyaga. Kasi may mga volume naman siya last time and then ngayon, ayan. So, medyo mas clear na yung breakout niya. Ayan, nag-breakout na siya. So, on the way ulit tayo para mag-retest. Malapit 0.7 pero lagay ko na dito sa 0.78. Medyo good vibes. Kasi may mga volume siya dito. So, meron nag-iipon, no? Para ka better reach natin. Tingnan natin kung matuloy-tuloy yan. Pero, hula lang. Tingnan natin maganda yung pasok ng kung sino man yung nagpo-push. Kasi wala naman foreigners So, 6.15% ang galaw negative 16 million net foreign buy. So, maganda. So, breakout. Next, eto, medyo nag-ukay ulit. Bloomberry, pangit pa rin kasi yung funda, no? Kaya siguro mahina pa rin siya. So, okay, yung ex-date niya ngayon. So, binawi niya yung 2.3%. Nag-drop pa siya mas malaki. Negative 3.18%. Ayan. So, wala pa rin kasing foreigners Negative 11.09 million. Balik ulit tayo dito sa retest sa 3.2 kung sakali. Kasi bumalik ulit tayo sa ilalim ng MA20. Okay? So, bearish muna yung short-term sentiment. Ayan, hindi makalampas sa RSI 50. And then lastly, SCP, ayan, nag-breakout na rin. So, tsaga-tsaga na lang sa mga to. No? So, hopefully, mawala na yung head and shoulders na pinag-uusapan natin. So, on the way siya para i-try na magkaroon ng breakout dito sa 12.25. So, maganda yan, no? Yung ginawa niya. So, medyo pangit yung galaw niya. Hindi masyadong predictable siya, pero higher low yung galawan ni SCP natin. Okay? So, hopefully, may additional na magandang galawan for tomorrow's trading hindi naman siya overbought Ayan. So, maganda rin yung pwesto ng RSI level natin. Okay? So, 4.46%. Ayan. So, yun na lang muna yung ating sentiment dito sa market. Hopefully bukas, kasi in-expect natin magandang close ng US market. Hopefully bukas, makabawi din si Philippine Stock Exchange naman natin. At wag na late bukas kasi pag late, ayan, umaalis yung traders natin. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe. Crypto ko to, follow mo na lang. Check mo yung mga vlogs natin dito sa ating Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.